Ako si Speaker Romualdez at ang makakalaban ko VP Sara para akong bumabangga ng pader. Anyway, alam mo sa politika, nothing is impossible. So ito na, mga paghahanda, posible ito. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin si General Macanas. Masyadong halata di umano ang pagpapakitang tao nitong si Romualdez lalo na't ginagamit niya ang media upang magpalakas sa taong bayan sa hangaring maging presidente sa taong 2028. Naku naman po, na ngayon pa lamang ibinunyag ang mga taktika nito upang masapawan di umano itong ating Vice Presidente sa eleksyong 2028. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kayong aking tatanungin, sino ang inyong iboboto pagdating sa taong 2028? Si Romualdez ba na ngayong 2024 pa lang nagpapalakas na? O itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte na tahimik at kulang sa kanyang ginagawa? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang bagong expose ni Madam Maharlika. Itong latest vlog niya tungkol sa pakulo ni Speaker Martin Romualdez. Pakulo ko na to me, isa itong panluloko sa taong bayan. Okay, so ano itong pakulo? Alam naman natin na maraming puting ahas si Madam Maharlika. At ang nagpadala sa kanya nitong informasyon ay mismong empleyado ni Speaker Martin Romualdez. So, kaya hindi pa ito inilunsad na pakulo o proyekto. Yung puting ahas, inunahan niya na. Nagpadala na siya ng informasyon, mga pictures, detalye kay Madam Maharlika. Kaya si Maharlika ay blinag niya. So, ako, matagal ko nang pinag-aaralan itong si Madam Maharlika. I have come to a point na ang kanyang mga expose, wala na siyang ibang hangarin, kundi expose ang kamalian ng gobyerno para may stop at ang makinabang ang taong bayan. Para matigil ang panluloko ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Tama. Kaya isa ako sa naniniwala sumusuporta sa mga expose ni Madam Maharlika. Although ang iba, tingin na nila sa akin, marites daw ako, nabudol-budol ni Maharlika, bala sila. Basta, kanya-kanya tayong pananaw. So ako, pinakinggan ko itong latest vlog niya tungkol kay Speaker Romualdez. Most likely, magkakatotoo ito. At tingnan natin. Okay, so ano itong pakulo? Si Speaker Romualdez, maglulunsad ng proyekto na Freedom from Hunger. Magdi-distribute ng smuggled rice. According sa puting ahas ni Madam Maharlika. Naku po. So, ang tatak is MR, Martin Romualdez, Freedom from Hunger. Kailang tig 5 kilo lang kada pack at ipamimigay sa mga tao. Okay, ulitin ko ha. According to the puting ahas is smuggled rice. Ganyan na rin ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Yung na-confiscate sa Zamboanga, yun ang pinamimigay ngayon. Para bang very proud sila. Although, in fairness, nakakatulong sa mga nasa laylayan. Kaya lang, to me, hindi mo dapat ika-proud yung smuggled rice. Ibig sabihin, mahina ang gobyerno. Nalulusutan Tapos, hindi naman na-filean ng kaso. Alam na ba natin kung sino yung may-ari ng smuggled rice na yun, yung nakuha sa Port of Zamboanga? Wala pa. Pinamimigay lang. So, ang smuggler, wala lang.
ginagawa ng Pangulo like pinsan, like, magpinsan eh. So, ang kaibahan lang sa Pangulo, 25 sacks of rice yung binibigay na sa isang speech niya sa Malate, Metro Manila, sabi niya, makakatanggap kayo ng bigas na mas mabigat pa kaysa inyong timbang. Wala ang ating Pangulo, wala sa realidad. Bakit? Ang timbang ng isang tao, 50 kilograms. Pinakamababa siguro, kung babae, 40. Bakit niya sasabihin na mas mabigat pa ang iyong timbang? 25 kilos lang yung ibibigay niya. Anong tawag doon? Di ba sinungaling? I don't know. Baka out of reality lang siya, ang akala niya siguro, 50 kilograms rice yung ibibigay niya. Wala nang 50 kilograms ngayon, Mr. President. Sa hirap ng buhay, hindi na makaya nang bumili ng 50 kilograms. 25 kilograms na lang. Ayun. So, the President, siging kabigay ng smuggled rice. Okay. Ito naman si Speaker Romualdez, according to the puting ahas of Madam Marlica, mamimigay din daw ng smuggled rice na may markang Martin Romualdez, Freedom from Hunger. Ayan. Ilulunsad pa daw yan. So, let's wait and see. So, anong purpose ng speaker? Bakit namimigay siya? Tanong, trabaho ba ng speaker ang mamigay ng bigas? Pwede siguro yung presidente. Kasi presidente. Tapos yung kailan kung speaker of the house, mamimigay ka pa ng bigas, meron kang ibang motive. May iba kang interest. So, according to Madam Marlica, yung puting ahas, preparasyon for election 2028. So, ano bang mga indikasyon ngayon? Tatakbo ba si Speaker Romualdez for 2028? The answer is yes. Kitang-kita na eh. Yung pag-demote niya kay former President Gloria Macapagal Arroyo, isa na yan. Tapos, nagkaroon sila ng hidwaan kay Vice President. Tapos, yung pagpapil-papil niya na yung nag-raid my own warehouse sa Bulacan. Hanggang ngayon, wala nang update tungkol sa ibinida ni Speaker Romualdez na 220,000 sacks of rice. Wow! Sikat! Magaling! Sino mayari? Wala. Nasaan na ngayon? Wala. May napailan na ba ng kaso? Wala. So ano lang yun? Photo ops. Pasikat. Smuggle ba? According to Madam Marlica, yung kanyang vlog ulit, yung 3 warehouses na pinanganlan ni Speaker Romualdez, hindi lisensyadong warehouses yun ng Bureau of Plant Industry. Baka yun ang ipamigay. I don't know. So, ano pa? Yung niya, pumapil na naman siya sa NAIA, yung resignation ng OTS, Office of Transportation Security, General Aplasca. Hindi naman trabaho ng Speaker of the House yung magpa-resign ka. Trabaho yun ng Executive Department, di ba? Trabaho yun ni PBBM. Trabaho yun ni Secretary Bautista ng DOTR. Kailang siyang pumapil. I'm warning you, submit your courtesy resignation. If not, i-block ko yung budget ng OTS at DOTR. Natakot yung kawawang OTS administrator. Ayaw niyang madamay ang DOTR, OTS. Nag-resign siya. Kailang napilitan. Kasi sabi niya, wala naman akong ginawang kasalanan. Ginagawa ko naman yung trabaho ko. Pinilit ako. Yon. To me, hindi niya trabaho yun at parang there is something. My personal interest ang speaker. Ano pa? Marami pa siyang ginagawa eh. So, ito na naman. Na dagdag na ito kung matutuloy. So,
Ano ang chances na matutuloy? Ngayon, inunahan na ni Maharlika. Ang likelihood, baka i-delay. Kasi naunahan na eh. hindi na maganda ang dating pag next week. Ilulunsad na nila, lalong mamamayagpag si Madam Maharlika. Hopefully, ilunsad nila para lalong mapatunayan. Kaya lang, kung may konting delikadesa, kung ako si Speaker Romualdez, medyo palamigin ko muna. So, bakit napakaaga yung preparasyon? 2024 pa lang, layo pa eh. Kasi nakikita ni Speaker Romualdez, malakas ang kanyang kalaban. Kailangan niyang kumilos na maga. And I agree. Kung ako si Speaker Romualdez at ang makakalaban ko, VP Sara, para akong bumabangga ng pader. Anyway, alam mo sa politika, nothing is impossible. So, ito na, mga paghahanda. Posible ito. Kailangan mo talaga ng konting, hindi lang konti, malaking budget, maraming pakulo, at ito pa, nakikita ko pang sakyan ni Speaker, yung project ng Pangulo na, Bagong Pilipinas Service Fair o Service Caravan, na may pundo yan na 1 billion pesos, parang government on wheels. Pupunta ang gobyerno sa iba't ibang probinsya, magdadala ng government services. Ayan. Iyan ang mga tools ni Speaker Romualdez para maihanda niya ang kanyang pagtakbo. Anyway, ang ating VP Sara, tahimik lang. Ayun, aalisan na siya ng confidential and intelligence fund, tahimik lang din siya, call na call. Tingnan natin what will happen. Basta to me, kung tatanungin nyo, die hard. Inday Sara, ako, kahit anong mangyari, Inday Sara ako. Speaker Romualdez, good luck po sa laban ng 2028.